Karon na. Kalau kalabo. Ating mga inahin mga kabugido, naglilimlim na sila. So hindi ko pa rin sila kinuha. So kukunin ko sila ngayong mga January 15 para ilagay natin doon sa kanilang kulungan na maliit para bumalik sila sa pagiging, kumbaga hindi na sila magiging broody pa.
So ayan mga kabukid, pinainom ko na yung ating mga sisiw. Ito yung ating 56 na piraso na palakihin natin na sisiw. Bali na sa isang buwan at mag 15 days na ngayong 15. Isang buwan at 2 linggo. So ito pala yung ating ililipat doon sa ginagawa natin na range. So hindi pa rin natin matapos kasi umuulan. So ito na siya mga kabukid, oh. Ang laki na niyo. So mayroong maliit, yung huli, yung mga huli na batch, yun, oh, mayroong maliit, native talaga siya. So ito kalaki yung maliit, oh. So pinainom ko na sila mga kabukid ng oregano. Bali ito na yung pang 3 araw nila na pag-inom ng oregano. Or ito sa amin ang tawag ay kalabo. So pansin ko sa kanila mga kabukid, okay naman yung ginamit ko na oregano. Yan, o. So ginamitan ko sila ngayon ng organic na pa-inom mga kabukid kasi nung nakarang linggo pinainom ko ito ng gamot na pang tanggal doon sa pula na ipot, yung may dugo ba. Halos 4 na araw diretso. So ayun, okay naman, wala na yung kulay-pula. Kaya bumalik na yung gana nila sa pagkain ngayon mga kabukid, oh. So ito yung ating mga alaga dito, umuubos sila ng 2 kilo at 1/4 sa isang araw. So ganun yung ratio ko sa kanila ngayon sa pagkain. Yan sila mga kabukid, ang tatakaw nilang kumain. So mabilis din silang lumaki. Napansin ko mga kabukid na wala na yung mga parang tamatamlay. Yan, masiglan talaga sila. Lalaki pa ng mga bituka nila mga kabukid, oh. Yung butsi, yung tawag sa amin ay butsi. Yan. Sana maging okay ang lahat mga kabukid kasi ito ibibinta natin to sila. So titingnan natin kung may kita ba talaga tayo dito. So sisikapin ko na hindi to titipirin sa pagkain. Kumbaga susukatin ko yung bawat resyo ng pagkain nila kada linggo. Tingnan natin kung mabilis ba talaga silang lalaki hanggang maging 3 months. So i-update ko kayo dito palagi mga kabukid. Yan sila mga kabukid. So epektibo yung oregano mga kabukid. Bali pang 3 araw na nila to ngayon na pagpainom ng oregano. So okay na okay sila. Meron din isa kong ginawa doon, garlic at saka luya na pinerment ko para din yun sa painuman nila. So kailangan natin gumawa ng ganun mga kabukid kasi mahal talaga ng mga gamot, lalo na yung mga antibacterial, lalo na ganito maulan palagi. Dito sa amin umuulan palagi araw-araw, halos gabi. So kahit pa paano yung ating malaga, okay naman sila. Yan mga kabukid, oh. Ito yung nauna, laki na niya. Yan sila mga kabukid. Pero yung ating mga alaga dito sa kabila, ito sa range, maliliit na yung natira kasi bininta ko na lahat kahapon yung malalaki. Malalaki na hindi ko gusto, bininta ko na lahat. So doon may malaki doon, gagawin natin inahin. So sarado na natin ito mga kabukid. Yan, thanks God, maganda yung naging resulta ng ating ginawa na paggamot sa kanila na mawala yung pula na ipot. So dito pala yung ating kuhan mga kabukid, oh. Anak ng ating boiler. Yan. At ito yung isa, oh. Gumaling na yung isa mga kabukid. Itong boiler na to. Yan, oh. Nawala na yung yung mata niya. Kasi nung nakaraang araw, ang mata nito mga kabukid talagang nawala. Pumikit na kasi dahil sa sipon. Pero ngayon, oh, awa ng Diyos. Yan.
Magaling na siya. Si Titik. Yan. Laki na niya mga kabukid, oh. Sabay lang to sila, dalawa. Sabay sila mag-hatch. Ito mga batch na to. So, tingnan niyo ang diferensya. Boiler na yung ama niya ay bisilan. Malaki ng diferensya, no? Grabe. 2 buwan. So ito siguro lampas ng 1 kilo na to. Ito, pinalaki ko siya ng natural, hindi yung pinapakain ng talaga ng purong-puro. So parang pinalaki ko siya ng tulad ng isang native chicken. No, yung katawan niya hindi talaga yung totaling mataba, pero mabigat siya. Yan, no. Ganito yung mga alaga natin. Anak ko, 2 months, makakabinta ka na. Sigurado ang kita pag ganito yung alaga mo. So sikapin natin mo parami ng ganito. Sana mag-iba yung kulay, mayroong itim, pula, para hindi siya masyadong, kasi para talaga siyang ano. Pero hindi naman siya latang boiler mga kabukid. Tingnan nyo. So ito yung gusto kong breed. 2 buwan, 1 kilo na. Kaya mo 1 kilo, 2 buwan. Talagang walang lugi sa ganitong klase na manok. Yan, sana maparami natin yan siya. Hindi ko yan ibibinta. So nabaksin ko na rin ito. Itong batch na to, banaksin ko na lahat. Ayan. So tingnan natin ito dito mga kabukid. Nangingay ng aking mga ginia mga kabukid. Hindi ko pa sila pinakawalan. Ayan. Sila yung ating mga alaga dito. Ayan, o. Ayan, o. Takbo na nila. Gagawin natin yung inahin. So, mayroon din isa doon malaki, ayun, tumakbo na. So maganda yung panahon ng mga kabukid. Pero mamayang hapon uulan na naman yan. Kasi mayroon pa rin maitim na ulap dyan, oh. Nagbabanjang bumaba sa lupa. Pero okay lang. Sanay na tayo sa ganyang mga ulan-ulan na yan. So habang tumatagal tayo na palaging ganito yung senaryo dito sa ating mga alaga na palaging umulan, kahit pa paano nasanay na tayo. Patagal ng patagal, mas lalo nating nalalaman kung ano ang dapat natin gawin. So ganun pala talaga ang pag-aalaga ng manok. So yun lang muna siguro ngayon mga kabukid. Maraming salamat sa inyong lahat na sumusuporta sa akin dito at nag-subscribe sa aking munting YouTube channel. Patuloy lang tayo sa buhay mga kabukid at enjoy nyo lang kung ano man yung mga ginagawa. Malay natin balang araw maging successful din tayo sa ating mga pangarap sa buhay. Kaya happy farming mga kabukid. See you in my next video. Bye bye. Patuloy lang tayo mga kabukid. Ganda nilang tingnan mga kabukid. Maraming salamat sa inyong lahat.